Walang kwenta, walang silbi, inutil, walang utak, hampas lupa at walang mararating sa buhay. Yun ang eksakto mga salita na madalas matanggap ng binatang si Nolan mula sa kanyang tita na nagsilbi ng kumupkup sa kanya. Mula kasi nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa naganap na trahedya, wala na siyang ibang natakbuhan kundi ang ginang na si Gemma, na mas masama pa yata ang ugali kay Satanas. Madalas maltratuhin ng pamilya ni Gemma ang binata. Tinitiis na lamang ni Nolan dahil wala naman siyang mapupuntahan. Wala siyang kakilala sa kanilang lugar na masasabi niyang matutulungan siya. Pakiramdam niya nga noon, kalaban niya ang lahat ng taong naroon. Bukod kasi sa pamilya ni Gemma, marami ding nang-aapi sa kanya. Kung minsan nga, gusto na niyang lumaban, pero hindi na lamang niya ginagawa dahil alam niyang wala rin namang magandang mangyayari. O Nolan, iiwan ko na lang itong pera ko rito ha. Pambayad to kay Maring Pusing. Kapag nagpunta siya rito, ibigay mo kaagad. Ibigay mo agad ha, sinasabi ko sa'yo. Kapag nalaman-laman ko na ginastos mo na naman ang perang nandito, humanda ka sa akin. Hindi naman po ako ang gumagastos ng mga perang nakalagay dyan sa ibabaw ng ref. Nagsalubong agad ang kilay ng ginang. Tila nagbaga ang inis nito dahil sa narinig. Ayaw na ayaw kasi ng ginang na sumasagot si Nolan sa kanya. Pero kabaliktaran naman ang ugali ng binata. Gustong gusto niyang sumagot lalo na kapag alam niyang nasa tama siya. Aba, nagdadailan ka pa? Sino ba rito ang walang pera palagi at umaasa lang sa pagkain na binibigay ko? Hindi ba ikaw? Ikaw lang din ang pwedeng kumuha ng pera dyan. Huwag kang tanga! Kahit mamatay po ako sa gutom, hinding-hindi kailanman pumasok sa utak ko na magnakaw. Naturuan ako ni Mama at Papa ng mabuting asal. Mabuting asal ba ka mo? Mabuting asal ba yung ginagawa mo? Tinatanggi mo pa ang mga ginagawa mong kasalanan? Hindi naman po kasi ako ang kumukuha ng pera dyan. Sila Ellen at Jericho po. Kinuha ng ginang ang tsinelas nito at malakas na ibinato kay Nolan. Tinamaan ang binata sa mukha. Walang pakialam si Gemma kahit na dumugo ang labi ng lalaki. Ang mahalaga lang doon ay ang kanyang pride at ego. Tarantado ka ha? Pinagbibintangan mo pa yung dalawa kong anak na walang ginagawa kundi magpakabuti sa pag-aaral? Palibhasa kasi hindi ka nakapag-aral kaya inggit ka sa kanila. Kahit ano na lang ibinibintang mo kasi gusto mong magkasira kami ng mga anak ko. Hoy, tandaan mo kung ano ang papel mo rito ha? Daga ka lang rito. Huwag kang umastang prinsipe ka rito. Sa susunod na sumagot-sagot ka pa, babangasan ko yung mukha mo. Nakuha mo? Tumangon na lamang si Nolan, pero ang totoo, gustong-gusto niyang tawanan ng kanyang tita. Wala kasi itong kalam-alam sa ginagawa ng mga anak nito. Ang buong akala nito, nag-aaral ng mabuti ang dalawa nitong anak. Pero ang di nito alam, nagbubulak-bulang ito at nag-iinom ng alak palagi. Umalis na ang ginang at padabog na isinarado ang pintuan. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Ngumiti na lamang siya ng pilit. Yun na lang ang kaya niyang gawin dahil kahit magalit at mainis siya, wala rin namang mangyayari dahil walang halaga ang kanyang damdamin sa pamamahay na yon. Dinukot na lamang ni Nolan ang larawan ng kanyang ama at ina. Saka lamang siya nakangiti ng hindi pinilit nang makita ang mukha ng mga magulang. Huwag kayong mag-alala, Ma, Pa. Magpapakabuti ako dito. Makakaalis din ako dito at yayaman ako. Kahit na alam ni Nolan na imposible nang mangyari yon, pinilit niya pa rin kumbinsihin ang kanyang sarili. Para kasi sa kanya, habang nabubuhay ang tao, palaging may biyaya na nakaabang sa bawat isa. Naglinis na lamang ng bahay ang binata. Para kapag umuwi ng dalawa niyang pinsan, hindi na magbubunga nga ang mga yon. Ugali kasi ng dalawa na punahin palagi ang mga gawain ni Nolan, kahit na wala rin naman silang ginagawa sa bahay. Pagsapit ng gabi, palihim na umalis ng bahay si Nolan. Susubukan na naman niyang makahanap ng trabaho. Nang sa ganon, hindi na siya aasa pa sa kakarampot na binibigay ng kanyang tita Gemma. Nagtungo ang lalaki sa bayan. Wala siyang dala kundi ang sarili at ang lakas ng loob. Isa-isa niyang nilapitan ng mga kainan sa gilid. Pero
ni isa sa mga yon ay hindi siya tinanggap. Pinagbasihan kasi ang kanyang itsura. May narinig pa siya na mukha raw siyang kidnapper sa Maynila. Ganun pa man, hindi pa rin huminto si Nolan. Naglakad lang siya na naglakad sa kahabaan ng bayan. Pero kalaunan, nakaramdam na rin siya ng pagod at gutom. Pero wala naman siyang kapera-pera para bumili ng inihaw na ilang minuto na niyang tinititigan. Napansin siya ng isang lalaki na parang kasing edad lang niya. Nakasuot ng long sleeves ang lalaki pero sa ihawan kumakain. Tumayo ang lalaki sa kinauupuan nito at inabot kay Nolan ang 2 stick ng barbecue. Agad namang tinanggap ng binata yon. Hindi na niya kilala ang salitang pagtanggi. Gayong naghuhumiyaw na ang kumakalam niyang sikmura. Huwag mong mamasamain pero wala ka bang pera? Wala eh. Kasi kung meron, baka nakaupo na ako sa mga bakanting lamesa para kumain. Natawa ang lalaki. Ay, oo nga naman. Pasensya na Ang tanga pala ng tanong ko. Teka, bakit hindi ka na lang kaya umupo doon? Mahirap kumain ng nakatayo. Hindi, ayos lang ako rito. Nakakaya sa kanila eh. Maraming salamat nga pala rito sa binigay mo Walang ano man yan. Teka, matanong ko lang. Taga rito ka ba? Hindi. Nagpunta lang ako rito sa bayan para maghanap ng trabaho. Pero walang tumatanggap sa akin eh. Mukha raw akong holdupper. Nako, hindi naman. Mas mukha ka mandurukot eh. Hindi, biro lang Pero, alam mo, kaunting ayos lang. Magmumukha ka namang matino eh. Teka, may alam akong trabaho. Gusto mo ba ipasok kita? Tiningnan ni Nolan ang buong kasuotan ng lalaki. Doon pa lang, alam na niyang hindi siya matatanggap sa kung anuman ang trabahong sasabihin nito. Mukhang pangmayaman yata yung trabaho mo eh. Nako, ekes ako dyan. Hindi, walang pinagbabasihan na itsura o talino rito. Ang kailangan namin, yung malakas ang loob. Bakit? Hitman ka ba? Birador? Pumapatay ka ng tao? Hindi! Wala kaming sinasaktan, no? Halika, doon natin pag-usapan. Sumama si Nola na umupo. Pabulong na pinaliwanag sa kanya ng lalaki ang trabaho na maaari niyang mapasukan. Bale, kumukuha kayo ng mga mamahaling gamit tapos dinideliver niyo sa isang warehouse. Bakit kailangan mo pang ibulong? Hindi kasi pwedeng iparinig sa iba. Baka kasi may mga kalabang kumpanya magaya pa yung estilo namin. Palagay ko illegal yan. Uy, ano ka ba? Hindi Oh, eto ID ko. Tapos, eto naman isa, calling card. Kailangan ko na kasing umalis Tinatawagan na ako ng boss namin. O paano? Tawagan mo na lang ako kapag gusto mo. Basta, malaki ang sahuran dito. Hindi na nakapagsalita pa ang binata nang umalis na ang lalaking kausap. Sumakay yon sa itim na sasakyan at saka mabilis na umandar. Napapaisip si Nolan. Iniisip niya kung masama o mabuti ba ang trabaho ng lalaking yon. Pero hindi naman din mabigat ang pakiramdam niya. Kaya may parte ng kanyang utak ang parang nagsasabi na subukan niya. Gayunpaman, hindi na lang muna niya pinagtuunan ng bagay na yon. Naalala niya, pauwi na pala ang dalawa niyang pinsan. Kailangan na niyang magluto ng ulam at kanin. Walking distance lang naman ang bayan mula sa kanilang barangay, kaya nagmamadali na siyang makauwi. Pagdating niya roon, nakahinga siya ng maluwag ng wala pang tao sa bahay. Hinanda na niya ang mga lulutuin sa bakuran. Pero napatigil siya nang marinig niya si Aling Kunsing na kausap ang isa pang ali. Base sa usapan ng mga yon, sunod-sunod na raw ang mga nawawalang tao sa bayan. Ang sabi pa, natatagpuan ng mga biktima sa mga liblib na lugar na wala ng buhay. Halos ang biktima ay wala ng laman loob, kasamang mata sa mga kinukuha. Dahil doon, nabuhay na naman sa utak ni Nola ng haka-haka noon tungkol sa puting van. Paano kung totoo talagang nangunguha ng tao yung mga van na yun? Sana makuha na si Ellen at Jericho para mabawasan naman yung mga taong basura ang ugali. Lihim siyang natawa ng mga sandaling yon.
Sa ganun na lamang niya dinadaan ang sama ng loob sa pamilyang yon. Makalipas ang sandali, nakauwi na ang dalawa niyang pinsan. Sakto din naman na kararating lang ng kanyang tita na nasa pintuan pa lang ay mainit na ang ulo. Mabuti na lang ay nakapagluto na siya kaagad. Nakatayo lang si Nolan sa gilid at pinapanood ang tatlo na kumakain. Hindi kasi siya pwedeng makasabay sa mga yon dahil ang kanyang kakainin ay ang mga tira-tira lang. Kung mamalasin pa nga, minsan ay wala na ring natitira. Mama, alam mo ba, may kaklase kaming mayaman. Mayaman? Gaano kayaman? Sobrang yaman. Sobrang ganda ng sasakyan eh. Sus, gawa-gawa lang yan. Paano kayo magkakaroon ng kaklaseng mayaman eh? Public school lang naman tayo. Lahat ng mayayaman sa private. Imbento ko na naman. Epal ka talaga. Hindi pa nga ako tapos eh. Manahimik ka nga, Jericho. Kung wala kang sasabihin na maganda. Bali ang chismis kasi, tumakas lang yung babaeng yun sa pamilya niya. Tapos nag-enroll sa amin. Ayun, natuntun siya sa dorm na malapit sa school. Pinaalis siya doon. At ang chismis pa, dinala na ro sa ibang bansa. Parang pelikula, ma. Totoo ba yan? Baka kakabasa mo lang naman ng pocketbook mo yan, ha? Totoo, ma. Kahit magtanong ka pa sa mga kaklase ko. Pero alam niyo ba na may isa pang chika? Ang sabi ng mga tao, kaya raw dinala sa ibang bansa ang kaklase naming babae na yon para mapigilan siya na makapagsalita tungkol sa sikreto nila. Sikreto? Oo, ma. Ang sabi kasi, may kapatid daw kasing aswang yung babae. Yung aswang daw na yon, parang lucky charm nila kaya sila yumaman. Naalaman ko lang din to sa kaklase ko na may lolo na albularyo. Binato ng ginang ng buto ng manok ang babaeng anak. Tawa naman ang tawa si Jericho at nagkanda samid-samid pa. Horror na binabasa mo, ano? Hindi na romantic-romantic na puro landian. Ay nako, tigilan mo na nga ako sa aswang-aswang na yan, ha? Hindi ba posible, ma? Kahit parang syudad na ang bayan, marami pa rin namang part ng probinsya natin ang probinsya pa rin ng type ng lugar. Pero hindi ibig sabihin nun ay may aswang na. Sampalin ko yung mukha mo eh. Ikaw nga eh, mukhang aswang dyan eh. Muntik nang matawa si Nolan sa gilid. Mabuti na lang ay napigilan niya ang sarili. Napatingin sa kanya ang tatlo. Hoy, natawa ka? Hindi. Nasamid lang ako. Lumatawa ka? Bakit, gwapo ka? Hindi. At least, hindi mukhang aswang. Ano? Bumubulong ka dyan? Ay, kumain ka na nga. Shit. Ay, ikaw Nolan ha? Umalis ka na nga muna dyan. Pampasira ka ng mood eh. Alis dyan. Sinunod na lamang ni Nolan ang sinabi ng ginang. Tumungo siya sa bakuran at hinintay kung kailan matatapos ang tatlo. Sumagi sa isipan ni Nolan ang salitang aswang. Nakakatawa man para sa kanya pero naniniwala pa rin siya sa aswang kahit na moderno na ang panahon. Nung bata pa kasi siya, ilang beses na siyang nakakita ng aswang noong nasa Siquijor pa siya. Sa kanilang probinsya kasi, parang normal na lang na may aswang ka makakasalamuha. Kaya naman hindi natakot si Nolan sa tuwing may maririnig siyang nag-uusap tungkol sa aswang. Mas natatakot pa siya sa sigaw ng tita niya kaysa sa aswang. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin kumain ang tatlo. Agad din namang niligpit ni Nolan ang mga pinagkainan. Habang naglilinis ng lamesa, nilapitan siya ni Ellen. Hoy Nolan, naniniwala ka ba sa aswang? Biglang napagtanto ni Nolan na kapag sinabi niyang oo, meron na silang isang bagay ni Ellen na pwedeng pagkasunduan. Malaking bagay yung para sa kanya. Para kahit na papaano, mabawasan man lang ang mga taong inis sa kanya sa bahay na yon. Ha? Oo. Di ba kasi sa Siquijor ang probinsya ni Mama? Nung bata ako, tumira ako doon hanggang mag-10 taon ako. Maraming aswang doon. Pero parang normal na lang din sa mga taong taga ron. Diba totoo ang aswang? Ayaw maniwala nito ni Mama at Jericho eh. Magkakaiba kasi ang paniniwala ng mga tao. Ang mahalaga,
Alam mo sa sarili mo na totoo ang mga aswang. Lamang ang may alam sa lahat ng oras, di ba? Wow ha, gumaganyan. Kala mo talaga matalino. Ngumiti na lamang si Nolan bilang tugon. Makalipas ang ilang araw, mas lumala ang ugali ng mga kamag-anakan ni Nolan. Kaya napilitan na itong tanggapin ang trabahong alok ng lalaki. Hindi na kasi siya nakakakain ng maayos sa bahay ng tita niya. Literal na tira-tira na lang talaga ang napupunta sa kanya. At mas masakla pa doon, kailangan niya pa yung paghirapan. Gabi nang lumabas ng bahay si Nolan. Wala na naman kasing tao sa bahay kaya naisipan niyang yun ang tamang pagkakataon. Pumunta siya sa tindahan na may telepono. Mabuti na lang at may tira pa siyang 5 piso. Pinambayad niya yon para makagamit ng telepono. Tinawagan niya ang numero sa card na may pangalang Alan. Agad namang yung sinagot ng lalaki. Naging maayos ang halos 5 minuto nilang pag-uusap. Nagtungo na si Nolan sa bayan kung saan una niyang nakita si Alan. Ilang minuto lang ay dumating ulit doon ng lalaki. Tulad nung una, nakatuksido pa rin yon. Uy, Nolan! Sabi ko na nga ba, makikita tayo ulit eh. Halika, pasok ka dito. Binuksan ng lalaking si Alan ang pinto ng sasakyan at pumasok din naman si Nolan. Sigurado ka na ba ngayon? Kasi, papipirmahin na kita ng kontrata. Ha? Teka lang, wala ka bang hihingi na requirements? Eh bakit, may dala ka ba? Kahit isa wala eh. Eh di wala. Ha? Sandaling pinaliwanag ni Alan ang mga bagay kay Nolan. Tumango-tango lang ang binata kahit ang ilan doon ay hindi naman niya naiintindihan. Sa huli, pumirma ang binata nang hindi binabasa ng maayos ang kontrata. Hindi rin kasi siya kahusayan sa pagbabasa. Sa katunayan, hirap din siya sa bagay na yon. Isa sa mga dahilan siguro yon kaya hindi siya natatanggap sa ibang trabaho. Ibabiyahe na kita papunta mismo sa mansyon. Ha? Wala pa akong dalang damit eh. Stay in ba ako ron? Hindi mo na kailangan magdala ng damit o kahit anong gamit. Lahat ng hahanapin mo nandun na. Provided na lahat. Bakit parang sobrang binibigay naman ng lahat? Ganyan din ba sila sa mga tulad mong tagahatid ng mga mamahaling gamit? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi naman kasi tayo pareho ng magiging trabaho. Hindi mo ba binasa na maayos yung kontrata? Hindi ka sasama sa akin. Magbabantay ka ng 10 taong bata na anak ni boss. Ako? Magbabantay ng bata? Oo, yun ang magiging trabaho mo. Mas okay pa nga yan kaysa sa amin na labas ng labas eh. Minsan delikado pa buhay namin sa mga rebuilding nangaharang sa daan. Goods na yan. Kung tutusin, mas madaling trabaho mo eh, pero mas malaki ang sahod. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-alaga ng bata? Marunong naman. Sa amin nga, matatanda ang alaga ko eh. 3 pa sila. Puro demonyo. Yun naman pala eh. Kung marunong ka mag-alaga ng matatandang demonyo, madali na lang sa'yo mag-alaga ng batang anghel. Huwag ka mag-alala, mabait yung si Sedi. Ha? Batang lalaki? Oo, mabait na bata at matalino pa. O ano, kaya ba? Sandaling nag-isip si Nolan. Kapag tinanggap niya ang trabahong yon, tuluyan na siyang makakalaya sa tita at 2 niyang pinsan. Malaki na rin ang tsansa na magbago ang kanyang buhay. Kaya naman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kaya ko yan. Makaahon lang ako sa hirap, kakayanin ko. Yan! Yung mga ganyang mindset talagang umaahon sa hirap. Tama yan. O paano? Paandarin ko na to, alis na tayo. Pinaandar na ni Alan ang sasakyan. Tahimik lang si Nolan habang nasa biyahe sila. Hindi maunawaan ni Nolan kung bakit wala man lang siyang nararamdaman na kaba. Samantalang hindi naman talaga niya kilala ng lubos si Alan. Sa palagay niya, dala na siguro yon ng kanyang pagiging desperado. O baka hindi na rin ganun kahalaga para sa kanya ang sariling buhay. Kaya kung sakali mang ipahamak siya ng kasama, ay wala na siyang pakialam. Makilipas lang ang halos 1 oras na biyahe, nakarating na rin sila sa parang pribadong lugar. Puro matataas na puno ang nasa gilid ng kalsada.
walang makikitang ibang sasakyan na dumadaan doon. Ang iniisip ni Nolan, nasa pribadong lugar sila na kung saan mayayaman lang ang nakatira. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ng binata. Hindi niya kasi alam kung ano ang sasabihin niya sa oras na makaharap ang pinaka-boss. Pre, matanong ko lang. Ikaw ba yung uri ng tao na nagpapaniwala sa kung ano-anong kwentong bayan? Napalingon si Nolan sa nagmamaneong si Alan. Hindi niya alam kung bakit nagbukas ng ganoong klaseng usapan ng lalaki. Pero sinagot na lang din niya ang tanong. Kagaya na lang ba ng aswang? Sandaling lumingon si Alan at pilyong ngiti ang pinakita. Oo, kagaya ng aswang. Naniniwala ka ba sa ganon? Tumira ako sa Siquijor nung bata pa ako. Maraming ganun dun, kaya naniniwala ako sa ganyan. Pero kapag nasa mansyon ka na, wag kang magbabanggit ng ganyan ha. Magagalit ang boss natin. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng aswang. Bakit naman? Hindi rin namin alam eh. Noon pa ganun na boss namin. Alam mo yun, kahit nagtatrabaho kami sa kanya, parang marami pa rin talaga kaming hindi alam sa kanya eh. Baka may masama siyang karanasan sa mga aswang. O baka pwede ring iritado lang talaga siya sa mga bagay na mahirap paniwalaan. Siguro nga iritado lang din siya. Para siya kasing yung tipo ng tao na hindi basta-basta makukumbinsi na totoong may aswang. Kaya kapag nandun ka na, iwas ka na lang sa ganong usapan ha. Baka matanggal ka kagad gaya ng mga naunang tagabantay ni Sedi. Sige. Tatandaan ko yung bagay na yan. Pero maraming salamat ulit ha. Dahil sa'yo, magkakatrabaho na ako. Wala yun. Nakita ko kasi na parang ayos ka naman tao eh. Marami akong kakilala pero mga hindi sila mapagkakatiwalaan. Yung bang unang tingin mo pa lang eh, alam mo nang gagawa ng masama eh. Natahimik na lamang si Nolan sa mga sumunod na mga sandali. Maya-maya lang ay nakarating na rin sila sa tapat ng mansyon. May pinakita pa si Alan na ID bago sila pinapasok mismo sa mansyon. Bumaba sila ng sasakyan at nagmamadaling makapasok sa malaking bahay na yon. Sa guest room, dinala ni Alan ang binatang si Nolan. Naghihintay roon ng lalaking nasa edad 50 na. Pero sa kilos nito ay masasabi ni Nolan na malakas-lakas pa ito. Tiningnan siya na matanda mula ulo hanggang paa. Tingin pa lang nito ay parang hinuhusgahan na ang buo niyang pagkatao. Napalunok ng laway ang binata sa sobrang panliliit. Boss, siya si Nolan. Kakilala ko yan, mabait yan boss. At mahaba ang pasensya sa mga bata. Bakit mo napiling tanggapin ang trabahong ito? Kailangan ko po ng pera eh. Yun lang ang dahilan mo? Yun lang po ang pinaka dahilan ng mahihirap. Kaya sila nagtatrabaho. Siniko ni Alan ang binatang si Nolan. Sumenyas yun para sawayin siya sa pagiging balbal niyang makipag-usap. Kapagkakatiwalaan ka bang tao? Kung sasabihin ko pong oo, hindi rin kayo maniniwala. Kaya mas magandang subukan po natin. Okay ka. Boss, pagpasensyaan mo na siya. Galing kasi sa imbornan yan kaya kanal kung makipag-usap. Tanggap ko na ito. Boss? I said, tanggap na ito. Dalhin mo na siya sa magiging kwarto niya at ibigay mo ang mga pangangailangan niya. Gusto kong maging maayos ang pananatili niya rito. Ikaw, ayusin mo ang trabaho mo kung gusto mong tumagal dito. Opo, maraming salamat po. Naglakad na ang kanilang boss matapos ang pag-uusap na yon. Tinapik naman ni Alan si Nolan sa balikat sa sobra nitong tuwa. Hanip ka, napa-oo mo kagad si boss. Kahit naman di siya mag-oo, nakapirma na ako sa kontrata, di ba? Ay, oo nga pala. O tara na nga, ipapakilala kita kay Sedi mamaya at dadalhin na kita sa kwarto mo. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Malaki ang kwarto na nakaabang para kay Nolan. Doble ang laki nun kumpara sa bahay ng kanyang tita. Sobrang naninibago siya dahil yun ang unang pagkakataon na titira siya sa maayos, malaki at malinis na bahay. Ito talaga magiging kwarto ko? Oo, ayaw mo ba? Hindi naman. Gusto ko nga eh. Naninibago lang ako kasi sobrang liit ang dati kong tirahan.
Hindi ako sanay sa malinis na tirahan eh. Gusto mo ba dumihan ko muna para komportable ka? Lagyan ko ng tae ng kalaban. Gusto mo? Hindi, ayos na ako. Maraming talagang salamat ah. Kung di kita nakilala, baka nasa poder pa rin ako ng demonyo kong kamag-anak. Wala yun. Pagputihan mo na lang yung trabaho para mas maging maganda ang tingin sa'yo ni boss. At saka, ikaw na bahalang makisama kay Sedi ha. O paano? Dito na muna ako. May lakad kami mamayang gabi. Maraming salamat uli ah. Sige, ingat ka. Lumabas na ng kanyang silid ang lalaking si Alan. Naiwan siyang mag-isa at saka agad na sinalampak ang sarili sa malambot na kama. Di ko akalain na makakaranas ako ng ganitong klase ng kwarto. Nakatingin lamang siya sa kisame nang biglang maramdaman niya na mayroong tao sa pintuan. Nang tingnan niya yon, ay nakita niya ang batang lalaki na palagay niya ay nasa 9 o 10 taon. Nakatayo yun sa gilid ng pinto at parang nakangiting nakatingin sa kanya. Ikaw ba si Sedi? Yung anak daw ni Boss Gardo? Lumapit ang bata sa kanya at tumpo sa dulo ng kama. Ako nga po. Kayo po ba yung bago kong tagabantay? Oo, ako nga. Masaya ako makilala ka. Sana magtagal ka. Karamihan kasi sa mga naging yaya ko, ilang araw pa lang nawawala na eh. Ha? Bakit? Makulit ka bang bata? Hindi naman po ako makulit eh. Pero kasi takot po sila lagi sa akin. Ha? Bakit? Takot na sila kapag nagkukwento ko tungkol sa aswang. Tumingin-tingin si Nolan sa labas kung merong nakakarinig sa kanila. Sinara niya ang pinto. Uy, di ba bawal pag-usapan yan dito sa mansyon? Magagalit ang papa mo. Hindi naman niya alam eh. Ipapaalam niyo po ba? Hindi. Matatanggal ako eh. Pero, sandali nga bata. Bakit ka nagkukwento ng mga ganong kwento sa mga yaya mo? Kasi, totoo po ang aswang. Sa katunayan, aswang ako eh. Tumiryoso saglit ang mukha ni Nolan. Pero maya-maya lang ay natawa na lamang si Nolan sa sinabi ng bata. Pinagpalagay na lamang ni Nolan na may mga bata talagang malilikot ang isip. Ikaw talaga, huwag mo na ulitin yung ganyan joke ha. Kasi kapag tayo narinig ng papa mo, matatanggal ako sa trabaho. Gusto mo ba yon? Hindi po. Gusto kita maging yaya ko. Ikaw lang ang yaya ko na lalaki eh. Kaya nga para magtagal ako rito, wag na wag tayong gagawa ng bagay na ikagagalit ni Boss Gardo. Naintindihan mo? Tumango-tango ang batang si Sedi sa sobrang saya. Magaan ang pakiramdam ni Nolan sa bata. Yun ang unang beses na mag-aalaga siya ng bata pero nararamdaman niya na di siya mahihirapan. May kakaiba sa bata na siyang nagdudulot ng pagiging kampante ni Nolan. Pero ang hindi niya alam, mas marami pa pala siyang mapapansin na kakaiba sa bata sa paglipas pa ng maraming araw. Lunes, gabi nun. 9:00 na at tahimik na ang paligid. Katatapos lang maligo ni Nolan. Oras na sana ng kanyang pahinga pero nang silipin niya si Sedi sa kwarto nito ay wala yun doon. Napaisip si Nolan kung saan maaaring pumunta ang bata. Gayong wala rin namang tao sa baba. Pumasok siya sa loob ng kwarto ni Sedi. Kita niyang nakabukas ang bintana. Dito yung dadaan kung hindi sa pinto. Kung sa pinto kasi may makakakita sa kanya sa baba kasi doon lang ang daan palabas. Pero kung dito naman sa bintana, papaano naman siya bababa? Kinakabahan siya kung saan nagpunta ang bata. Sa takot na baka matanggal sa trabaho at magalit si Don Gardo, palihim din siyang lumabas ng mansyon. Malawak ang bakuran nito kaya nagbakasakali ang binata na baka naroon lang si Sedi. Pero sa halip na makita niya yon, isang truck ang nakita niya sa di kalayuan. Nakaparada sa gilid at meron silang ibinababa mula sa loob. Ang mas nakapukaw ng atensyon ni Nolan ay naroon si Don Gardo. Nang makitang papalapit sa mansyon ng mga taong yon habang bitbit ang malaking kahon, nagmamadali nang makapasok ng mansyon si Nolan. Halos 2 oras na wala sa silid ang bata kaya naman hindi na ito mapakali.
Makailang ulit siyang bumalik sa silid ni Sedi pero wala yun doon. Dakong alauna nang maisipan niyang silipin ulit si Sedi. Laking tuwa ni Nolan nang sa wakas ay naroon na ang bata. Nakahiga sa kama at hawak ang kulay asul na libro. Sedi, saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako kinakabahan na baka nawala ka na eh. Sa kabilang bahay po. Kita niyo po ba yung bahay sa likuran? Bahay din po namin yun. Ano naman ang ginawa mo doon gabing-gabi na? At saka, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Alam mo naman na ako ang bantay mo eh. Paano kung may nangyari masama sa'yo? Pasensya na po. Akala ko kasi tulog na po kayo eh. Ay, sige, ayos lang. Basta sa susunod magsasabi ka na sa akin ha. Tumango ang bata. Aalis na sana si Nola nang mapansin niya ang mga daliri ng bata. May mga kulay pula kasi sa sulok-sulok ng mga kuko. Kaya naman hindi na naiwasan ni Nola na hindi tanungin ng bata. Oh, anong nangyari dyan sa mga kuko mo? Ano yan, mga dugo? Tinago ng bata ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Hindi po. Doon ko po nakuha yan sa nilaro namin ng pinsan ko sa kabilang bahay. Sigurado ka? Hindi yan dugo? Hindi po. O sige, maghugas ka na lang ng kamay sa banyo mo. Huwag ka nang lalabas Magpapahinga na ako at maaga pa tayong aalis kinabukasan. Lumabas na si Nola ng silid. Isang malapad pang ngiti ang binigay ng bata sa kanya. Napatigil si Nolan sa harapan ng pinto. Ilang beses na kasi niyang napapansin ang kulay pulang yon sa mga daliri ni Sedi. Kadalasan ay gabi niya pang nakikita. Maagang nagising kinaumagahan si Nolan. Inasikaso niya kagad si Sedi para isama sa palaruan. Nangako kasi si Don Gardo na ilalabas ang bata, pero dahil abala ang matanda, si Nolan na lang ang makakasama ni Sedi. Handa ka na ba? Excited ka na ba sa pupuntahan natin? Opo. Lumabas na sila ng mansyon at sumakay sa sasakyan na si Alan ang nagmamaneho. Ang binata ang kanilang magiging driver sa umagang yon. O pre, kumusta trabaho? Baka nag-enjoy ka. Tama naman kasi ang sinabi mo sa akin noon na mabait itong si Sedi. Hindi siya mahirap pakisamahan. Swerte mo nga eh. Gusto ka ng batang yan. Yung mga naunang yaya niya, suko ka agad eh. Hindi ba, Sedi? Takot sila sa akin eh. Nagtama ang mata ni Nolan at Alan. Pareho silang hindi naintindihan ang sinabing yun ng bata. Okay, alis na tayo. Seatbelt guys! Maingat na pinaandar ni Alan ang sasakyan. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa amusement park na tanging mayayaman lang ang nakakapasok doon. Pagbaba pa lang ng sasakyan, tumakbo na kagad ang bata papasok. Uy, Sedi, sandali! Bumaba na rin si Nolan at si Alan. Wala ka ba napapansin na kakaiba sa batang yon? Ha? Kakaiba? Paanong kakaiba? Kakaiba? Mga ginagawa niya na di naman normal na ginagawa ng isang batang tulad niya. Kakaiba? Wala naman. Maliban na lang dun sa bigla-bigla na lang siyang nawawala sa kwarto niya. Siguro 3 times a week. Pero nakakabalik din naman siya kaagad. Bakit ba? Ewan ko lang kung maniniwala ka Noong nakaraan, nung pag-uwi nyo galing kayong mall, nakita ko si Sedi sa likuran ng mansyon. Nagawa niyang buhatin yung mga gulong doon na nakatambak. Ako nga, hindi kayang buhatin yun eh. Uy, totoo ba yan? Baka mamaya iniimbento mo lang yan Mayayari tayo niya kay boss. Ba, gagawa ba ako ng kwento kung alam kong ikakapama ko? Anong ibig sabihin nun? Anak ni Superman si Sedi. Loko. Ay nako, hayaan mo na nga, wag mo na isipin. Sinundan na lamang ng dalawa ang batang si Sedi. Hinayaan lang nila ang bata na maglaro ng kung ano-ano. Habang nakabantay sila kay Sedi, biglang napansin ni Nolan kung ano nga ba talaga ang meron sa bata. Aminado si Nolan na kahit malapit siya kay Sedi, may mga pagkakataon din talagang nawiwirduhan siya doon. Idagdag pa ang ideyang tila hindi naman pinaglalaanan ng oras ni Don Gardo si Sedi. Pre, paano pala naging anak ni Boss Gardo si Sedi? Bata ba ang asawa niya?
Huwag ka na lang maingay na sinabi ko sa iyo ah. Pero kasi ang haka-haka, anak niya sa kabit yang si Sedi. Pwede naman pala. Ang alin? Na maging napatigil ang sasabihin ng binata nang marinig nilang may sumigaw na ale. Nakita din nilang may batang lalaki rin na tumalsik papunta sa gilid ng titinda ng ice cream. Galit na galit ang ina ng bata. Nang sumilip sila sa gilid, nakita nila na si Sedi pala ang sinisigaw-sigawan ng ginang. Yung batang yan, demonyo yan! Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano niya buhatin ang anak ko! Hinagis niya! Tiningnan ni Nolan si Sedi na noon ay sobrang kalmado lang. Para bang wala itong alam sa sinasabi ng ginang. Mawalang galang na po pero napaka-imposible naman ang sinasabi nyo. Ang lit-lit lang na bata niyang si Sedi. Paano niya mahahagis ang anak nyo? Kung ako gagawa, pwede pa. Lalong nanggalaiti ang ginang ng kampihan ng dalawa ang bata. Humantong sila sa admin's office para pag-usapan na yon. Pero dahil nga mayaman ang pamilya ni Sedi, madaling naayos ang gusot. Mukhang pera din naman kasi ang ginang. Dahil sa nangyari ay maaga silang umuwi. Magtatanghali pa lang ay nasa sasakyan na sila. Sedi, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hinagis mo ba talaga yung batang yun o hindi? Paano ko naman po siya mahahagis? Mas malaki siya sa akin at payatot lang po ako. Ayoko ng sinungaling ha. Hindi po talaga ako yun. Maniwala po kayo. Napatingin si Nolan kay Alan. Halata sa mukha ni Alan na hindi ito naniniwala sa sinabi ni Sedi. Pero para hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang bata, hindi na lamang pinilit ni Nolan na umamin ang batang si Sedi. Maya-maya lang ay nasa biyahe rin sila ulit. Habang abala si Alan sa pagmamaneho, binasag nito ang katahimikan. Amayang gabi na pala darating ang bagong asawa ni Don Gardo. Tsak, iingay na naman sa mansyon. Iingay? Bakit? Sa pagkakaalam ko, kasama ng bagong asawa yung ina at kapatid eh. Doon na yata sa mansyon titira. Hindi ako papayag. Ayoko may ibang nakatira sa bahay. Sedi! Nanahimik ang bata ng pagsabihan nito ni Nolan. Hanggang sa makauwi na sila sa mansyon, nakasimangot pa rin ang bata. Galit ito sa naalaman na may darating na ibang tao. Hindi lumabas ng silid ang bata. Sinamantala na ni Nolan yon para kahit papaano makapaglakad-lakad siya sa labas. Sakto naman na nag-aabang pala si Alan sa kanya sa labas. Uy, kumusta yung bata? Ayun, nagmamakdol. Pero nakatulog na. Ikaw kasi, pinarinig mo pa eh. Tara, Tara saan? lakad-lakad. Kain tayo dun sa may mamahaling karinderya. Kakasawa ulam dito eh. Ha? May karinderya pala dito? Oo, pero mamahalin. Tara, malapit lang naman yun eh. Naglakad ang dalawa ng halos 15 minutos. Malayo na ang kanilang lalakad at hindi na rin nila natatanaw ang mansyon. Sa parting yon, may mangilan-ngilan na rin silang nadadaanan na bahay. Doon lang natuklasan ni Nolan na may iba pa palang nakatira sa area na yon. Akala ko ba malapit lang? Binilisan ng dalawa ang lakad nang matanaw ang mga pulis sa gilid ng daan. May mangilan-ngilan ding tao na nandoon. Paglapit ng dalawa, sumilip sila sa bangin kung saan doon din nakatingin ang mga tao. Tanghaling tapat, pero nakakita sila ng bangkay ng tao sa bangin. Bukas ang tiyan nito at wala na ang laman loob. Maraming kalmot sa katawan at nakatakip ng tape na itim ang bibig. Nakatali rin ang kamay at paa ng kawawang babae. Narinig ng dalawa sa mga taong nandun na maaaring ang babae raw ay nadukot ng van na nag-iikot sa bayan. Tapos pinakain daw sa alagang aswang. Posible ba yung pre? Pwedeng alagaan ng aswang? Hindi ko alam pero may narinig na rin akong kwentong ganyan dati. Sabi kasi nila, pampaswerte ang aswang at sigbin. Pero dahil mas madaling makahuli daw ng aswang, yun ang inaalagaan nila. Hindi ko alam kung totoo ba yung narinig ko lang dati ah. Baka mamaya normal na lang para sa kanila na mag-alaga ng aswang. Kawawa yung mga nadudukot, no? Nawala na ako ng gana ko. Ay nako,
Nawalan na ako ng ganang kumain, pre. Ako nga rin eh. Bumalik na lamang na mansyon ng dalawa. Hanggang sa mansyon, usapan ng mga kasambahay ang tungkol sa natagpo ang bangkay. Lahat sila ay aswang ang sinasabing salarin. Pinatahimik na lang yon ni Nolan dahil kapag narinig sila ni Don Gardo, siguradong matatanggal ang mga yon sa trabaho. Sedi, patulog ka na muna ha. May bisita kayo mamaya kaya dapat makapagpahinga ka ngayon. Nakasimangot na sumunod ang bata. Humiga agad yon sa malambot na kama. Lumabas na rin naman si Nolan. Walang magawa ang binata noong mga sandaling yon. Mag-isa siyang naglalakad-lakad sa bakuran ng mansyon. Nakita niya roon ang ilang gulong na sinasabi ni Alan na nabuhat umano ni Sedi. Sinubukan ni Nolan na buhatin yon, pero maging siya ay hindi niya kinaya. Masyadong mabigat kung hindi dalawang kamay ang gagamitin. Teka, anong klaseng bata ba talaga yung Sedi na yan? Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kabilang bahay na malaki rin. Ang bahay na sinasabi ni Sedi na pagmamay-ari rin nila. Kinain ng kuryosidad ang binata kaya naglakad siya patungo roon. May daan naman na iskinita at sa gilid-gilid noon ay puro garden. Walang katao-tao sa paligid ng bahay na yon. Kaya naman lumapit si Nolan sa bandang gilid. Napatakip na lamang siya ng ilong nang malanghap ang masangsang amoy. Masuka-suka si Nolan dahil sobrang baho nito. Parang nabubulok na karne. Ano to? Imbakan ng baboy? Takang-taka si Nolan. Hindi niya maintindihan kung papaano nagagawang pumunta ni Sedi sa ganoong kabahong lugar. Sisilip na sana sa loob si Nolan nang makitang may paparating na mga tao. Isa si Don Gardo sa nakita ni Nolan na kasama ng mga lalaki. Dali-dali naman nagtago si Nolan sa likuran ng dalawang drum. Hindi siya agad lumabas dahil maaaring masipat siya ng mga lalaking bantay. Kainis, paano ako makakaalis dito? Kakasiksik niya sa gilid, may naapakan na siyang bagay. Nung una, inakala niya na baon ng nyug lang yon. Pero nang tingnan niya yon, nakita niya ang bungo ng isang tao. Napatakip ng bibig si Nolan. Nagtahyuan ng kanyang balahibo habang nakatingin sa bungo na yon. Kinikilabutan man, pinili na lamang niyang ikalma ang sarili para hindi siya makalikha ng ingay. Magkakasunod na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa mga puntong yon, doon na niya mas naisip na marami talagang nakatagong lihim sa pamilya ni Sedi. Palis na si Nolan nang marinig niyang nagsalita si Don Gardo. Kuhanan niyo ako ng marami para hindi na tayo pa isa-isa sa lansangan. Pubulilyaso pa tayo sa ginagawa niyo eh. Dalian niyo! Hindi siya pwedeng magutom. Hindi man alam ni Nolan kung ano ang tinutukoy ng Don. Masama pa rin ang kutob niya roon. Nagmamadali siyang makaalis nang makitang nag-alisa na rin ang kalalakihan doon. Nakabalik siya ng mansyon nang walang nakakakita sa kanya. Nagkulong siya sa silid. Magulo ang utak niya habang nakahiga at nakatingin lang sa kisame. Sa kakaisip niya, hindi niya na namalaya na unti-unti na pala siyang dinadalaw ng antok. Nagising siya dahil sa paulit-ulit na kalabit ng batang si Sedi. Narinig niya ng gabi na at dumating na ang bagong asawa ni Don Gardo. Binihisan ni Nolan ng bata. Sabay silang bumaba ng dining area. Pagdating nila doon, nanlaki ang mata ni Nolan. Nang makitang naroon si Ellen, ang kanyang pinsan. Naroon rin si Jericho at ang demonyo niyang tita na si Gemma. Ganon din ang mag-iina nang makita siya. Hindi nila inakala na magkikita-kita silang lahat doon. Bahin sa nakikita ni Nolan, si Ellen ang bagong asawa ng kanilang boss. Doon pa lang, alam na niyang mas pinili na lang ni Ellen na kumapit sa patalim kesa mag-aral. Bagay na alam din niyang suportado ng ginang na si Gemma dahil mukha itong pera. Oh, bakit Ellen? Kilala niyo ba si Nolan? Ha? Hindi. Hindi namin kilala yan. Sino ba yan? Siya si Nolan, ang bagong yaya ng anak ko. Yaya? Lalaki? Dapat yayo. Aray! Binitukan ni Gemma ang anak na lalaki para manahimik.
Kabado naman si Nolan dahil sa pagkikita nilang muli. Dahil doon na nga titira ang mga kamag-anak niyang yun. Hindi na alam ni Nolan kung saan siya lulugar. Pagkatapos ng hapunan, pansamantalang iniwan ni Nolan ang bata kay Don Gardo para ipakilala kina Ellen. Lumabas naman si Nolan at kinausap si Alan. Pre, paano kaya nakuha ng babaeng yun si boss? Otek, pangit eh. Mukhang aswang pre. Tingin mo talagang gusto ni boss yun? Pre, matagal lang tuyot si boss. Gusto niya makadilig siguro. Sawa na siguro sa bayaran na babae. Ay nako, ewan ko. Mula nang dumating sila Gemma sa mansyon, hindi na makapagtrabaho na maayos si Nolan. Nagre-reyna-reynahan si Gemma at Ellen sa bahay. Kahit na hindi utusan si Nolan, ginagawa nilang katulong ang binata. Sa ilang araw nang naroon ang mag-iina, parang naging impyerno ulit ang buhay ni Nolan. Hindi naman niya magawang magsumbong sa boss nila. Dahil totoo palang mahal ni Don Gardo ang dalagang si Ellen. Habang nag-aayos ng damit si Nolan sa loob ng kanyang silid, pumasok si Gemma. Nagpamewang ito sa kanyang harapan na parabang isang reyna. Ipagluto mo kami. Miss ko na luto mo eh. Di ko trabaho ang pagluluto. Isedi lang ang prioridad ko rito at wala nang iba. Wak, tumatapang. Akala mo siguro di tayo magtatagpo ano? Takas-takas ka pa ha? Kala ko dati, hindi lumalapit ang impyerno sa tao eh. Ngayon alam ko nang lumalapit din palang impyerno. Sinampal ni Gemma ang binata. Sakto naman na dumating si Sedi kaya nakita yon ng bata. Bakit mo sinasaktan si Kuya Nolan? Pasigaw ang pagkakasabi ng bata. Nanlilisik ang mga mata nito na parang anumang oras ay sasaktan na nito ang ginang. Sedi, wala yon. Hinawakan ko lang ang pisngin niya. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanya. Magbabayad ka. Uy, Nolan, sawayin mo to. Sedi, tama na. Matuto dapat tayong gumalang sa matatanda. Sige na, Gemma. Umalis ka na. Matutong gumalang ha. Tapos, Gemma lang ang tawag mo sa akin. Umalis ka na. Sa takot na napukaw nila ang atensyon ng Don, ay nagmadali nang umalis ang ginang. Hindi ka nila pwedeng saktan, kuya. Ayoko nang may mananakit sa'yo. Sedi, ayos lang ako. Wala lang sa akin yon. Sanay na ako. Sanay ka na? Ibig niyo po bang sabihin, lagi ka nilang sinasaktan? Ha? Ay, hindi sa ganon. Magbabayad sila. Sedi, hindi ganyan ang isang bata, okay? Hayaan mo na ako magsumbong sa papa mo. Kalaunan ay kumalma na rin si Sedi. Inasikaso na ni Nolan ang bata nung gabing yon. Pinaliguan niya at binihisan na ng pampatulog. Mabigat ang kalooban ni Nolan kaya pagkatapos, nagpahinga na kagad ito sa kanyang silid. Dakong 2:00 ng madaling araw, nakarinig si Nolan ng tila mabangis na hayop. Akala niya nananaginip lang siya, pero pagdilat ng kanyang mga mata, naririnig niya pa rin yon. Binuksan niya ang kanyang bintana. Sumilip siya sa labas. Patay na ang ilang ilaw sa paligid ng mansyon, pero may nakita siyang gumagalaw sa halamanan. Inisip niya na baka pusa lang naman yon, kaya hindi niya na masyadong pinagtuunan ng pansin. Bumalik na lamang ang binata sa kanyang kama para matulog. Kinabukasan ng umaga, nabulabog ang buong mansyon nang marinig ang malakas na sigaw ni Ellen. Napabangon si Nolan sa kanyang kinahihigaan. Pagbaba niya sa sala, naroon na magkapatid na Ellen at Jericho. Ang mga kasambay naman ay parang maiiyak na rin. Si Don Gardo naman ay kararating lang at talatang kagigising lang din. Honey. Pagtingin nila sa labas, nakita nila ang ginang na si Gemma sa gilid ng mansyon sa tapat mismo ng groto. Nakabalandra ang katawan ng ginang doon. Duguan at wala ng laman ng tiyan. Sinimot ang lamang loob. Idinamay din ang mata. Sobrang brutal ng sinapit ng ginang. Alos lahat ng nakakita kay Gemma ay nasusuka. Walang humpay ang iyak ni Ellen at Jericho. Agad din naman nagpatawag si Don Gardo na magbibitbit sa ginang palabas ng mansyon. Habang nangyayari ang lahat ng yon, napansin ni Nolan ang batang si Sedi.
nakatingin sa ginang habang may kakaibang ngiti sa mukha nito. Sa puntong yon, nagginala na ang binatang si Nolan na ang batang si Sedi ay hindi talaga pangkaraniwan. Nabalot ng katatakutan ng buong mansyon sa buong maghapon na yon. Sinisante lahat ni Don Gardo ang mga kasambahay nang marinig na aswang ang tinutukoy na salarin sa nangyari kay Gemma. Wala nang katao-tao sa mansyon maliban na lang sa magkapatid, gwardya, si Sedi, Alan at Nolan. Si Don Gardo naman ay bigla na lang umalis. Habang nasa sala, bigla na lamang nilapitan ni Jericho si Nolan. Sinapak nito si Nolan sa mukha na dahilan para tumumba ang binata. Ginawa mo kay mama, ha? Anong ginawa mo? Aswang ka? Aswang ka, ha? Inawat ni Alan si Jericho. Tinulak ni Alan ng malakas. Kung gusto mo pang magtagal dito, huwag ka magbabanggit ng aswang sa mansyon na ito. Wala akong ginawa kay tita. Matagal niyo akong kilala. Kahit kailan, hindi niyo ako nakitang maging aswang. Kaya itigil niyo na ang kaibangan ninyo. Hindi to mangyayari sa inyo kung hindi kayo kumapit sa patalim eh. Peperahan niyo lang si Don Gardo. Kapag nalaman namin na ikaw ang may kagagawan nun kay mama, magpapayad ka. Habang nagaganap ang pagtatalo na yon, kinabahan na si Nolan. Nakita niya kasi si Sedi na nakasilip sa hagdanan. Masama ang tingin sa magkapatid. Makalipas ng ilang sandali ay sumapit na naman ang kinagabihan. Nakakapanibago ang katahimikan sa mansyon. Noong mga sandaling yon, sakalang nagkaroon ng lakas ng loob si Nolan na puntahan ng batang si Sedi. Nakaupo lang si Sedi sa kama nito at parang naghihintay lang din sa kanya. Maraan siyang pumasok sa kwarto ni Sedi. Ramdam ng bata ang kaunting pagkabahala sa bawat hakbang ni Nolan. Tumingin si Nolan sa bata ng mata sa mata kahit na natatakot siya sa maaari niyang malaman. Pero nilakasan niya pa rin ang kanyang loob para sa katotohanan. Sedi, may itatanong ako sa iyo. Gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo, ha? Sedi, ikaw ba ang may kagagawan ng nangyari kay Tita Gemma? Tumayo ang bata. Hinawakan siya nito sa kamay. Naramdaman ni Nolan ang malamig na palad nito. Kuya Nolan, sumama ka po sa akin. Doon masasagot ang lahat ng gusto mong malaman. Inilalayan siya ng batang si Sedi palabas ng mansyon. Nagtungo sila sa likod ng mansyon at dumaan sa maliit na eskinita. Patungo yon sa isa pang bahay nila na may mabahong amoy. Hindi nagsasalita si Nolan. Hinayaan niya lang ang bata na nakahawak sa kanyang kamay. Pero aminado si Nolan na kinakabahan na rin siya. Binuksan ni Sedi ang malaking bintana sa likuran ng bahay. Pumasok ang bata at binuksan ang ilaw sa loob. Sumenyas ang bata kaya pumasok na rin si Nolan. Sa loob, mas masangsang ang amoy. Nakita din niya sa sahig ang mga natuyong dugo. Meron ding buhok ng tao sa gilid. Mga damit na parang ilang araw nang nakatambak doon. Damit ng lalaki at babae na may mga bahid ng dugo. Sedi, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Kuya Nolan, tama ka po ng iniisip mo. Opo, isa nga po akong aswang. Nagtindigan ng mga balahibo ni Nolan. Pinagpawisan siya ng malamig nang dahil sa labis na kaba. Nakaramdam siya ng takot habang nakatingin sa batang si Sedi. Pero nawala ang takot niya nang makita ang marahang pagtulo ng luha ng bata. Nakakilala po si Mama at Papa sa isang bar. Napuntis niya si Mama at nabuo ako. Hindi alam ni Papa Gardo na aswang si Mama, pati ako. Nilihim ni Mama. Akala kasi niya kapag nalaman ni Papa Gardo, iiwan niya kami o kaya isusumbong niya kami sa mga tao. Pero hindi. Nang malaman niya na aswang kaming dalawa, sinabi niya kay Mama na isasama niya ako sa bahay niya at ituturing na anak, aalagaan at mamahalin. Pero nang nandito na ako, hindi ko maramdaman na mahal ako ni Papa Gato eh. Parang sinabi niya lang kay Mama yon para makuha niya ako. Nagsarado ang kamay ni Nolan nang mapagtanto ang isang bagay. Ginamit lang ni Gardo ang bata para mas swertihin ang negosyo nito.
Kinuha lang ng Don si Sedi dahil sa paniniwalang may dalang biyaya ang pag-aalaga ng aswang. Hindi ko alam kung bakit niya ako inalis sa mama ko pero hindi naman niya ako mamahalin gaya ng ibang bata na mahal ng tatay nila. Mula nang dumating ako dito, pakiramdam ko halimaw ako eh. Lagi akong pinipilit ni Papa Gato na kumain ng karne ng tao kahit na ayaw ko. Sinasabi niya sa akin na kapag hindi ako kumain, mamamatay ako sa gutom kasi yun lang ang pwede sa akin eh. Ayaw ko ng ganitong buhay. Gusto ko kasama si Mama. Masaya na ako sa hilaw na manok na kinakain namin 1 beses sa 1 linggo. Dito, pakiramdam ko, halimaw ang tingin sa akin ni Papa kasi aswang ako eh. Tuluyan ang naiyak ang batang si Sedi. Hagulgul ito sa harapan ni Nolan. Noong mga sandaling yon, tila nawala ang takot at pangamba ng binata. Nang ibabaw ang pagmamahal ni Nolan bilang isang kuya. Niyakap niya ang bata ng walang pag-aalinlangan. Habang tinitingnan niya ang mata ni Sedi, isang batang musmos ang nakikita niya at hindi ang pagiging aswang nito. Kuya, hindi ka ba natatakot sa akin? Aswang ako. Hindi ako natatakot sa iyo. Naniniwala ako na isa kang mabuting bata. Biktima ka lang ng kasakiman ng tao. Pero kuya, ako ang pumatay sa tita mo eh. Anong gagawin ko? Sedi, sasabihin natin sa papa mo yon para malaman natin kung ano ang pwede nating magawa sa problemang to. Makukulong ba ako? Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, hindi mo na yun uulitin, okay? Tumango ang bata. Muli itong niyakap ni Nolan. Magaan talaga ang loob ng binata sa bata kahit panalaman nito ang lihim ni Sedi. Matapos ang tagpong yon, bumalik na sila sa mansyon na parabang wala lang nangyari. Nakatulog na ang bata sa sobra nitong pag-iyak. Dakong 12:00 ng gabi, nakabalik na sina Ellen matapos asikasuhin ang cremation ng ina. Napapailing na lamang si Nolan. Hindi man lang kasi ibinuro lang ginang kahit isang gabi lang. Pababa na sa hagdan si Nolan nang makasalubong niya ang magkapatid na papaakyat. Lumapit agad si Ellen sa kanya at nakatanggap siya ng sampal. Amingka, ikaw ang gumawa nun kay Mama, no? Ang kulit niyo naman. Kahit na palamunin niyo ako ng maraming asin at bawang, hindi ako aswang. Pero malakas ang kutob kung may alam ka eh. Anong alam mo? Kilala mo yung aswang ano? Walang aswang sa mansyon na ito. Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo doon? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala kita. Hindi ka marunong magsinungaling. Mas madali kang malata kapag hindi totoong sinasabi mo. Sa oras na malaman ko kung ano ang tinatago mo, sisiguraduhin ko na yun na ang katapusan mo. Binangga pa si Nolan ni Jericho. Tinanaw naman ni Nolan kung nakasilip ba si Sedi sa pintuan. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang nakasarado pa rin yon. Makalipas ang ilang araw, nanatiling lihim ang katauhan ni Sedi. Hindi rin alam ni Don Gardo na may nalalaman na si Nolan. Ang magkapatid na Ellen at Jericho naman ay nalibang na sa pagpapakasasa sa yaman. Parang hindi sila nawala ng magulang sa sobrang saya nila sa buhay. Wala namang kakaiba o maling nangyari noon. Isa lang ang napapansin ni Nolan. Minsanan na lang umuwi ng bahay ang Don. Pinagbawalan na rin si Sedi na pumunta sa kabilang bahay. May kutubang binata na baka may kalokohan na ginagawa ang Don. Kaya naman kinausap ni Nolan ang lalaking si Alan. Hindi ko alam kung ano yung kinuha namin sa kapis, pre. Basta, pumasok kami sa pinakaliblib na lugar doon. Tapos, hindi na kami pinatuloy. Si Don Gardo at 8 lalaki na lang na taga roon ang tumuloy. Ang tagal nila bumalik. Pagbalik nila, may dala na silang kaon eh. Malaki yung kaon, parang mas malaki pa sa 2 ref. Ano kayang laman nun? Hindi ko alam. Maigpit masyado si boss eh. Ayaw niyang malaman namin. Yung isa nga na kasama namin, nagtanong lang, inampas kaagad ng AK-47 sa ulo eh. AK-47? Baril yun, pre. Mahaba.
Walang nakuwang matinong detalye si Nolan kung ano ba ang pinagkakaabalahan ni Don Gardo. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang batang binabantayan. Sa mga nakalipas na araw kasi, napapadalas ang pagiging mainitin ng ulo ni Sedi dahil sa presensya ni Ellen at Jericho sa mansyon. Kinakabahan si Nolan na baka kung ano na naman ang magawa ng batang si Sedi. Sedi, bumili ako ng manok, nasa kwarto ko. Ibibigay ko sa iyo mamaya kapag gutom ka na, ha? Mula nang nalaman ni Nolan ang katauhan ng bata, doon na rin nagsimulang hindi na pinapakain ni Don Gardo ang batang si Sedi. Pabor naman sana yun kay Nolan dahil sa wakas hindi na makakatikim ng karne ng tao si Sedi. Kaya nga lang, hindi rin naman iniintindi ni Don Gardo ang anak niya. Parang wala na yung pakialam sa bata. Marami pong salamat, Kuya Nolan. Huwag ka mag-alala, Sedi. Bubuelo lang tayo. Itatakas kita rito at ibabalik kita sa nanay mo. Po? Talaga po? Itatakas niyo ako dito? Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Basta, hintayin mo lang ang plano ko. Makakalis ka rito at makakabalik ka sa dati mong buhay. Maraming salamat po. Sana ikaw na lang po naging papa ko. May dahilan kaya si Don Gardo ang naging tatay mo. Pero kung ano man ang naging dahilan na yon, masaya ako kasi hindi ka naging tulad niya. Sige na, maligo ka na muna. Mamaya ibibigay ko sa iyo yung pagkain mo. Dakong alauna ng gabi, naalimpungatan si Nolan. Agad siyang napabangon sa hindi malamang dahilan. Nagkaroon siya ng pag-aalala na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Pipikit-pikit mata pa siyang dumungaw sa bintana. Sa di kalayuan, nakita na lang ni Nolan na maraming van na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Nagtaka si Nolan, pero mas nagtaka siya nang makitang may malaking kahon na bitbit ang mga tauhan ni Don Gardo. Biglang naisip ni Nolan na baka yun ang kahon na sinasabi ni Alan sa kanya. Maya-maya lang, ilang beses na nakarinig na magkakasunod na katok si Nolan. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya si Alan. "Oh, madaling araw na, gising ka pa?" Pumasok si Alan at isinarado kagad ang pinto. Pre, alam ko na kung ano yung nandun sa malaking kahon. Nandun oh, pinapasok nila. Pinapasok nila ngayon dun sa kabilang bahay na bawal puntahan. Ano bang meron sa kahon? Hindi rin ako makapaniwala, pre. Pero narinig ko mismo kay Don Gardo habang pasimple ako nakatago. Aswag daw ang laman ng kahon na dinala namin mula sa kapis, pre. Pampaswerte daw sa negosyo yun. Pinapalitan na niya si Sedi. Ha? May sinasabi ka? Wala pre. Bakit parang hindi ka naman nagulat sa sinabi ko? Alam mo na ba yun? Gaya nga na sinabi ko sa iyo, matagal na akong nakakita ng aswang, kaya di na yan bago sa akin. Pero yung ideya na aalagaan niya yung aswang, pre, para lumago pa ang negosyo niya, weirdong matuturing yun. Tara, tingnan nga natin. Gusto mo pa mamatay? Armado mga kasama ni boss. Kapag nakita ka nun, patay ka kaagad dun. Huminto ang dalawa sa pag-uusap nang marinig nilang may kumalabog. Unang pumasok sa isip ni Nolan ay ang batang si Sedi. Nagmamadali si Nolan na pumunta sa kwarto ng bata. Pagbukas niya ng pinto, wala na siyang inabutan doon. Bukas na ang bintana na siyang dinaanan ni Sedi. Naku, nalinti ka na. Oh, bakit? Nasaan si Sedi? Huwag kang sumama. Ano nga? Nagmadaling makaalis si Nolan sa mansyon. Pumunta siya sa likuran at dumaan sa eskinita. Ang hindi niya alam ay sumunod pala sa kanya si Alan. Baliw ka! Ba't ka sumunod? Nag-aalala ako sa iyo baka mamatay ka pa dyan . Ay nako, bahala ka nga. Maingat na naglakad ang dalawa. Hindi nagtagal ay nakita na rin nila ang kabilang bahay. Nakita nilang abalang-abala ang mga armadong lalaki roon na pinapasok ang malaking kahon. Bukod pa ron, kita rin ang kanilang mga mata na may mga buwat-buwat na taong walang malay ang mga armado. Dito na nakumpirma ni Alan ang matagal na nitong hinihinala. Sabi ko na nga matagal na ako mahinalang may ginagawang illegal tong boss natin . Alan, nasa loob niya si Sedi. Kailangan natin siyang kunin, pre. Ha? Bakit naman nandiyan si Sedi? Aswang si Sedi. Aswang lang pala . Ano? Aswang si Sedi?
Mahabang kwento, pero kailangan natin siyang makuha kay Don Gardo para matigil na ang paggamit niya kay Sedi. Naguguluhan man ay umuo na lang si Alan sa kanya. Nang makakuha ng tiyempo ay marahang naglakad ang dalawa patungo sa gilid ng bahay. Tinapat nila ang drum sa bintana at pasimple silang sumilip sa mga butas. Kumpirmado nila sa loob na may bagong dalang aswang si Don Gardo. Isang lalaking aswang na may kalakihan ng katawan. Mahaba ang buhok at mahahaba rin ang mga kuko. Nakita naman nila si Sedi na parang kawawang nakatayo lang sa gilid. Umiiyak. Papa, kaya ba hindi mo na ako pinapakain kasi may bago ng aswang? Rinig nilang sabi ng bata. Huwag ka nga magdrama. Nagdagan ko lang na isa pang aswang para doble ang swerte ko sa negosyo. At saka, tigilan mo na nga pagtawag sa akin ng papa. Kahit kailan hindi kita tinuring na anak. Ginagamit lang kita para mas yumaman ako. Kung hindi niyo po ako mahal, hayaan niyo na lang po ako makalis. Kasi may ibang nagmamahal po sa akin. Ang drama mo! Aswang! Walang magmamahal sa'yo, no? Tumigil ka na sa kakayak mo. Walang aswang na iyakin. Nagsarado ang kamao ni Nola nang makitang tinulak pa ni Don Gardo ang kawawang bata. Kita mo yan? Yan ang bago mong kasama. Lumapit si Sedi sa isa pang aswang na nakakadena ang paa. Nanlilisik ang mga mata ng lalaking aswang. Parang wala ito sa katinuan. Tumutulo pa ang maraming laway. Kuya, patawarin mo ang papa ko kung gagamitin ka lang niya tulad ko. Umangil ng malakas ang aswang habang nakatingin kay Don Gardo. Parang gustong-gustong makawala ang aswang na yon at lapain silang lahat. Sira ulo ka talagang bata ka. Kinakausap mo pa yan? Umalis ka nga dyan. Kayo, nasa na ba yung pinapatawag ko magkapatid? Ilang sandali lang, nakita na lang nila Nola na pumasok si Ellen at Jericho. Gulat na gulat ang magkapatid nang makita ang aswang na nakakadena. Si Don Gardo naman, kampante lang na nakaupo sa folding chair habang nagsisigarilyo. Honey, anong ibig sabihin nito? Bakit may ganyan? Ano yan? Aswang? Alam mo na naman pala, nagtatanong ka pa. Totoo pala talaga ang aswang, Ellen? Totoo nga sinabi mo. Ang astig! Noong mga sandaling yon ay napapailing na lamang si Nolan habang nasasaksihan ng mga nangyayari. Wala kasing kaalam-alam si Jericho sa sasapitin niya. Helen, alam mo na ikaw lang ang gusto kong makasama sa mga ginagawa ko. Pero sinama mo ang mama mo at kapatid mo. Pero ngayon, nagbago na ang tingin ko sa'yo. Wala ka ng kwenta para sa akin. Kita niyo yung aswang na yan? Kayong dalawa ang hapunan yan. Honey naman, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ito talagang si Don Gardo. Joker. Gusto sana kita, Ellen. Pero hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita. Mapagkakatiwalaan mo ko. Sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin. Sige, patunayan mo sa akin ang loyalty mo. Mamili ka. Sasama ka sa akin at magsisilbihan ako habang buhay o sasama ka sa kapatid mo at sabay ko kayong ipapalapa sa alaga ko. Ellen, ayusin mo desisyon mo, ha? Jericho, bata pa lang tayo, alam mo nang gusto ko ng yumaman. Ito na ang pagkakataon ko. Kaya, sorry. Ay, tarantado. Hayaan mo lang ako malapa ng aswang dahil sa pera. Samahan mo ako rito. Dalawa tayong mamamatay. Wala nang nagawa pa si Jericho nang sipain siya ng isang tauhan papunta sa aswang. Napapikit na lang si Nolan at Alan nang lapain na ng aswang si Jericho. Amang desisyon mo, Ellen. Papa, bakit niyo siya pinakain? Lalakas siya. Manipis lang ang kadena niyo. Lalakas siya, Papa. Makakawala siya. Natatarantang sinabi yon ng bata pero hindi siya binigyang pansin ng ama. Maya-maya lamang matapos mabutas ng aswang ang tiyan ni Jericho, nagulat silang lahat nang biglang makalas ang kadena sa paa ng lalaking aswang. Napatayo si Don Gardo sa kanyang kinauupuan. Sa isang iglap lang, dinakma ng aswang si Ellen. Hinila ng lalaking aswang ang dalaga patungo sa likuran ng mga bakal na kabinet. Si Sedi, pre.
Si Sedi! Saan tayo dadaan? Diktik na yan. Tumakbo ang dalawa sa bukana ng bahay. Nang makita nilang nakalabas na si Sedi ng bahay na yon, agad na sumipol ang binatang si Nolan. Narinig naman agad yon ni Sedi. Tumingin ito sa gilid at nagmamadaling tumakbo palapit kina Nolan. Nasaktan ka ba? Hindi po, pero sila Papa nasa loob pa po eh. Hayaan mo na yun. Demonyo yun. Tara na. Sedi, alam ko nang aswang ka pero tanggap kita kaya wag mo akong kagatin ha. Bumalik ang tatlo sa iskinita. Tumungo sila sa mansyon at kinuha ang mga gamit na dadalhin nila sa pag-alis. Magkakasunod na putok ng baril ang kanilang narinig sa kabilang bahay. Tinamantala na nila yon para sana makaalis na. Pero biglang tumigil ang putukan. Naramdaman na lang nila na parang may naglalakad na sa bubong. Nandiyan na siya sa bubong. Galit siya. Nagtago sila sa ilalim ng kama nang maramdaman na nasa tapat ng silid ni Sedi ang aswang. Habang nakatago sila ay sobrang bilis ng tibok ng puso ng dalawang binata. Sedi, hindi mo ba kayang palagan niyang nasa itaas? Wala po kayong common sense. Nanahimik ka na lang sana, binara ka patuloy ng bata. Maya-maya lang ay naramdaman nilang wala ng aswang sa tapat ng bahay. Lalabas na sana sila ng silid na yon pero nakasalubong naman nila sa pintuan si Don Gardo. May hawak itong baril na mahaba na siyang itinutok sa kanila. Saan kayo pupunta? Hindi ka pwedeng umalis, Sedi. Ikaw ang swerte ko. Gusto ko na po bumalik kay Mama. Hindi! Dito ka lang. Don Gardo, maawa kayo sa bata. Ibigay niyo na sa kanya ang buhay na para sa kanya. Maawa sa bata? Aswang yan eh. Siraulo ka ba? Ang mga salot dapat pinakikinabangan. Hindi salot si Sedi. Ikaw ang salot dito. Dahil sa'yo, maraming taong namamatay. Ikaw ang may kagagawa ng kidnapan. Ikaw ang salot. Manahimik ka! Wala kang alam! Huwag kang magsalita na parang alam mo ang pinagdaraanan ko. Wala akong pakialam sa pinagdaraanan mo. Wala ka pa rin karapatang gamitin ng isang bata para sa sarili mong interes. Aswang man siya o hindi. Bitiwan mo yan! Kasi kung hindi, puputokan kita sa ulo! Di putukan mo. Don Gardo, may tao po yata sa likuran niyo. Ha? Nang marinig ni Don Gardo ang pag-angil ng lalaking aswang, ay saka lang siya humarap. Hindi na niya nagawa pang paputukan ng aswang nang kagatin na siya nito sa leeg. Sa bintana! Dali! Nagmamadali silang dumaan sa bintana patungo sa kabilang kwarto saka sila lumabas at dumaan sa hagdanan. Nang makarating sa labas ay agad na nilabas ni Alan ang susi at saka pinaandar na rin ang sasakyan. Nakaalis sila ng mansyon na yon. Nailayo nila ang bata sa kamay ng masamang ama na si Gardo. Dala ang perang kinuha rin ni Alan sa kwarto ni Don Gardo. Hinatid nila ang bata sa sikihor para isauli sa ina nito. Mula noon, nabuhay ng mapayapa si Sedi. Masaya si Nolan sa nangyari na medyo nalungkot din siya. Napamahal na rin kasi sa kanya ang bata. Inisip na lang ni Nolan na nasa tahimik na lugar na si Sedi. Hindi makakalimutan ni Nolan ang mga karanasan na yon. Habang buhay nang nakatanim sa puso't isipan niya na minsan may isang batang musmos na nagpatunay na hindi lahat ng aswang ay masama. Dahil wala ng pamilya si Nolan, isinama na lamang siya ni Alan sa Bicol at doon ay nagsimula siya ng panibagong buhay. Isang buhay na simple pero malayo na sa karahasan. Napapangiti na lang si Nolan. Hindi niya kasi inakala na ang masalimuot niyang buhay ay magkakaroon ng kulay at kahulugan ng dahil sa isang bata. Bata na nagpaintindi sa kanya na ang kabutihan ay maaaring matagpuan sa kahit sinong nilalang. Wakas,